Meow, meow. May utang ka ba? Umuutang ka ba para makabayad ng isa pang utang? Hanggang sa ma-realize mong lalong nagkakapatong-patong ang bayarin dahil sa ganitong diskarte? That's what happened during the administration of the late dictator Ferdinand Marcos Sr. These are all verified data, no bashing, no trolling. Sa external debt pa lang, kita na kung paano gumastos si Makoy. Ang utang panlabas ay loans from foreign governments, commercial banks, or financial institutions. Pwedeng pribadong mga kumpanya ang nangutang o public sector, aka gobyerno. Kasama riyan ang World Bank at International Monetary Fund na naging paborito ng Administrasyong Marcos na katransaksyon lalo na noong panahon ng martial law. Sa computation ni economist J.C. Punong Bayan, $0.6 billion ang external debt ng Pilipinas bago manalo si Marcos Sr. bilang Pangulo taong 1965. Some 20 years after, noong 1985 o isang taon bago mapatalsik ang diktador, nasa $26.5 billion ang utang panlabas. Bakit lumobo ng ganun? Utang pa lang ng pamahalaan mula 1965 hanggang 1985, nasa $18.84 billion na. At walang panahon na bumaba ito. Nakakalula, di ba? Nalula rin ang economic managers ng Marcos Sr. government. Aminadong di na kayang bayaran ng gabundok na obligasyon. By 1983, bankrupt na ang gobyerno at kailangang humingi ng 90-day debt moratorium para mabayaran kahit yung principal lang ng utang, pero tuloy pa rin ang bayad ng interes. Teka, gobyerno ang pinag-uusapan natin. Kaya dapat may ipon o international reserve sa central bank pambayad ng utang, di ba? Well, maski yan, halos nasimot. Noong 1986, taong napatalsik ang mga Marcos, nasa $925.6 million na lang ang reserba. Ano na lang ba yun sa utang panlabas na kailangan bayaran na higit $26 billion o tumataginting na 530 billion pesos? Saan ginamit ang pera? Napakahaba ng listahan. Infrastructure and other projects na napakamahal pero hindi naman kumita as expected. Remember, the so-called golden age of infrastructure? Sa Bataan Nuclear Power Plant pa lang na ngayon ay nakatenga lamang, $2 bilyong ang nagastos hanggang sa naipatayo ito ng 1984. Ang siste, umabot ng $22 billion ang kailangang bayaran dahil sa interes. Yes, nagbayad ang Pilipinas ng $140 million a month or $388,000 a day para rito. Taong 2007 na nang masettle ito. Take note, never nagamit ang Bataan Nuclear Power Plant. Isang dambuhalang istruktura na hindi napakinabangan ni Juan de la Cruz. Teka, kailangan bang ilaan pambayad utang ang parte ng national budget? Hindi ba pwedeng unahin ng iba pang pangangailangan ng mga Pilipino tulad ng healthcare, education, food production, agrikultura at iba pa? Well, si Marcos Sr. mismo ang nagtakda ng kapalaran ng budget. Noong 1977, he issued Presidential Decree 1177 o ang Automatic Debt Appropriation Law. Ibig sabihin, sa ayaw man natin o hindi, matik na may mapupunta sa pagbabayad ng utang. Hanggang ngayon nga, enforce pa rin ang batas na iyan. Tama naman na ang utang ay dapat bayaran. Pero ang tanong, sino ang taya? At bakit mo kailangang maunawaan ang mga datos na ito? Suma total, ikaw ang nagbayad o nagbabayad pa rin ng utang ng gobyerno bilang isang taxpayer. Noong 1986, ang bawat Pilipino ay may utang na $188.3. Hindi pa kasamang interes dyan. So pati ang anak at mga apo mo, malamang siningil, sinisingil at sisingilin. Sakit, di ba?